Nabulabog ang mga bulwagan ng Senado ngayong araw matapos umalingasaw ang isang incident report ukol sa umano'y malakas na amoy na nalalapit sa amoy ng marijuana. Sino ba ang pinatutungkulan sa report at paano nagsimula ang alegasyon? Alamin ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. August 13, 2025, lumabas ang incident report para sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms mula sa isang security staff. Ang report, 2 beses na napansin ang malakas at kakaibang amoy mula sa CR ng mga babae malapit sa extension offices ng Senado. Sa unang insidente nitong Hulyo, nakatanggap ng sumbong mula sa isang staff ukol dito pero nang mag-inspeksyon, walang nadatnan. Sa ikalawang insidente nitong August 12 ng hapon, isang staff ni Senador Ping Lacson ang nag-report ng pambihirang amoy. Muli, galing ito sa CR ng babae. Dagdag ng staff ni Lacson, tila amoy ito ng marijuana. At di umano, tanging isang Nadia Montenegro ang naroon. Nang makausap si Montenegro ng security staff, itinanggi niya ang paninigarilyo o paggamit ng marijuana. Pero umamin na may dala siyang vape na posibleng pinagmulan ng kakaibang amoy. Sa utos ni Senate President Francis Escudero, pinadala ng kopya ng report si Senador Padilla. Mababatid na ang aktres na si Nadia Montenegro ay kabilang sa staff ni Senador Robin Padilla. Ayon naman sa Chief of Staff ni Padilla, classic example ang naturang insidente na anyay isang fake news. Sa ngayon, binigyan ng opisina ni Padilla ng 5 araw ang isang staff member nila upang magpaliwanag sa insidente. Habang sinabi ng Senate Sergeant-at-Arms Office na magpapatuloy ang kanilang drug testing sa lahat ng empleyado at staff ng kapulungan kasunod ng insidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.